Kasabay ng paglulunsad ng electronic o e-book ni Senior Associate Justice Antonio Carpio tungkol sa girian sa South China Sea, ipinakita rin sa publiko ang tinaguriang Mother of All Philippine Maps. Mahigit 3 siglo na raw ang tanda nito at nabili ng isang negosyante sa isang auction sa London. Ipinapakita sa mapa na bahagi talaga ng Pilipinas ang ilang isla sa West Philippine Sea na inaangkin ngayon ng China. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, nakakakilabot, ganyan nga yung description ng ilan sa mga nakasaksi at nakakita sa first time na ipakita sa publiko yung tinaguriang Mother of Philippine Maps. Kasabay nga ito sa pag-launch ng e-book na ginawa ni Senior Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa West Philippine Sea. Sabay paalala sa publiko na wag daw kakalimutan sana ng mga Pilipino ang ipinaglaban ng Pilipinas para sa teritoryong ito. Maingat na inilabas ng negosyanteng si Mel Velasco Velarde ang mahigit 300 taong mapa ng Pilipinas, ang tinaguriang Mother of All Philippine Map. Si Velasco ang nakabili sa auksyon ng mapa na gawa ng Spanish Jesuit friar na si Pedro Murillo Velarde noong 1734. Katulong ang 2 pang Pilipinong siyentipiko na sina Francisco Suarez na gumuhit ng mapa at Nicolas de la Cruz na nag-engrave nito. Nadiskubre ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang Mother of All Maps na nakaschedule ipa-auction sa Sotheby's, London noong 2014. Kararating lang ng Mother of All Maps mula sa London, England. Itinaon sa paglulunsad ng e-book ni Justice Carpio na The South China Sea Dispute, Philippine Sovereign Rights and Jurisdiction in the West Philippine Sea. Isang librong nagdedetalye ng mapa ng Pilipinas, detalye ng arbitration case at desisyong pumabor sa Pilipinas. Isa si Justice Carpio sa mga kumatawan sa Pilipinas sa arbitration case sa The Hague sa the Netherlands. Sa mapa, makikita ang maliit na islang tinawag na Panakot, kalaunay tinawag na Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. This e-book is intended to convince the Chinese people that the nine-dash line has no legal or historical basis. That is why a Mandarin version of this book will be released hopefully before the end of the year. Si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nanindigang hindi dapat baliwalain ang desisyon ng Arbitral Tribunal. When we agree to rules and commit to upholding them, we create predictability, promote stability, foster a peaceful environment conducive to resolving disputes. Ilan lang sa mga dumalo sa launch ng e-book ni Justice Carpio ay sina dating Pangulong Fidel Ramos, mga mambabatas, dating Supreme Court Chief Justices Hilario Davide at Artemio Panganiban. Narito rin si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Pwede raw ma-download ng libre ang libro sa iba't ibang educational website ng Pilipinas. Jessica, sa pamamagitan nga ng deed of donation ay na-donate sa Solicitor General noon na si Solicitor General Calida ang Mother of All Maps na yan na gamit nga sa ating pakikipaglaban sa arbitration ruling at nakatakda nga yan i-turn over kay Pangulong Duterte kasabay nga ng pagdiriwang ng Independence Day. Jessica? JP, ano ang value nitong mapang ito? Gayong hindi naman ito na i-present kung hindi ako nagkakamali, doon sa UN Arbitral Tribunal. So, ngayon, wala naman tayong pending case na patungkol sa ating mga teritoryo. So, ano ang value nito ngayon? Bukod sa, syempre, napakahalaga nito, no? Kasi ito yung Mother of All Philippine Map at alam natin na ito yung mga teritoryo natin. Pero sa international arena, kumbaga, kung ano man yung pwedeng pagdalhan nitong kasong ito, may bearing ba itong mapang ito ngayon? Okay, para una sa lahat, according din kila Justice Carpio at kala former DFA Secretary Albert Rosario, yung significance, yung symbolic na pag muling nakabalik ang mapang ito sa Pilipinas matapos nga ang napakahabang panahon kasi ito'y nawala sa ating pagmamayari, napunta sa London, England sa maraming kadahilanan at ito nga ay nadiskubre nito lang 2014 at naibalik sa atin. Malaking bagay na narito ito ngayon.
Pangalawa, baka man wala nang legal cases pa, tapos na, nakapagdesisyon na ang dahig ang UN at pumabor nga sa Pilipinas, maganda rin daw na muling maipaalala sa publiko ang significance ng mapang ito dahil dito nakasaad, Jessica, na as early as 1734 ay kabilang sa mapang yan ng Pilipinas ang malaking bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea, kabilang na yung mga inaangkin o ginawa ng reclamation ng China sa West Philippine Sea. Malinaw na kabilang yan doon, pati na rin yung Baho de Masinloc, para lang din sa kaalaman, Jessica, ng publiko, as early as kung ikukumpara mo ang Murillo Velarde map na 1734 na buo according sa history, kung versus dun sa claims sa map ng China, as early as 960 AD hanggang 1912, ang pinakadulong bahagi lang ng map ng China ay yung Hainan Island. And not until 1947, nag-umpisang mag-claim ang China na sinasabi nilang meron silang 9-dash line claim at bahagi nga doon yung mga teritoryong kabilang sa ating original map noong 1734. Jessica? So, mas nauna itong ating mapa kaysa sa ano pa mang mapa ng China na nagpapakita di umano ng kanilang mga teritoryo. Tama, JP? Tama, Jessica. China will always claim na as early as yung mga ancient dynasty, their claims, China will always claim that their claims dates back to ancient dynasties. Pero not until 1947 nga na-insist o sa pamamagitan ng bagong map na ipakita ng China, sinasabing meron silang 9-dash line claim na tinatawag. So kung pagbabasihan mo ano yung mas matagal based dun sa historical facts, mas matagal ang dihamak na mas matagal yung mother of all maps ng Pilipinas na 1734 versus dun sa 1947 o 1940s na sinasabing nadiskubre ng China na may 9-dash line claim, dahil nga as early as 860 AD hanggang 1920s sinasabi ng China na ang dulo lang ng kanilang bansa ay yung Hainan Island. So ang gagawin ngayon dito sa mother of all Philippine maps na ito ngayon na nabili sa auction sa London, ito turn over ito ngayon sa gobyerno, sa administrasyong ito. Tama ba, JP? Tama, Jessica. In fact, technically, na-turn over na ito sa pamamagitan ng deed of donation sa gobyerno. So technically, sa Pilipinas na ito na dinonate nga, nabili nga sa pamamagitan ng auction ni Mr. Velarde, ng negosyanteng si Mr. Velarde. At ito ay nakatakdang ibigay kay Pangulong Duterte at nakatakda ring ibigay o ma-display sa museum para makita ng publiko. Hindi lang natin sure kung ito ilalagay sa National Museum, pero ang para po doon sa publiko na nais nang makita ang mother of all maps ng Pilipinas, ito po ay pwedeng i-download sa e-book na nilaunch nga o ginawa na download ng libre sa mga educational websites para po doon sa mga interesado at nag-aaral kaugnay nga sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Talagang nakikita ang ingat na ingat sila sa paghawak dito sa mapang ito. Naka-gloves pa si Mr. Velarde, no? Hindi yung bare na mga kamay niya lang ang pinanghahawak niya dito kasi more than 300 years na ang tanda po nitong mapang ito. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.